Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection, yung quality ng isang leader. Di ba? So yan ang pag-uusapan natin, lalo na sa panahon natin ngayon. Importante din yung mga quality o yung mga leader with character and competent. So pag sinabi mong character kasi, yan ang pinakamahirap dahil kung saan ka lumaki, kung ano yung naging disiplina mo sa pagpapalaki sa ng mga magulang mo, iba yon, di ba? Kesa doon sa competent na napag-aaralan sa eskwelahan, sa training center, sa Google at yung saan-saan pa. So, madaling maging leader, di ba? Lalo na sa pagka-competent kaysa sa character. So, isa sa mga popular na leader sa kasaysayan ng Biblia, wala na iba itong si Moises, di ba? Mula nung pagkabata siya, di ba? Pinalutang lang siya sa ilog, tapos napulot, kalaunan, naging prinsipe siya ng Egypto o Egypt, guys. So, nung panahon na yun, tinawag siya, di ba, ng ating Diyos na maglilid, di ba, sa mga Israelita na ginawang mga alipin doon sa Egypto para ilabas sila at dalhin sa Promised Land. So, nakita na natin guys na kung nagbabasa ka ng Biblia, napakahirap ang task ni o yung obligasyon niya o yung talagang trabaho niya. 'Di ba? Imagine mo 2 million tao, guys. 2 million tao. Sa ngayon nga lang, 'di ba, kung sa isang barangay, minsan 1,000 lang ang ano niyan, ang mga residente niyan, pero napakaraming problema. Reklamo doon, reklamo dito, sumbong dito, away doon, away dito, 'di ba? Ito pa kaya, 2 milyon, di ba? Dadalhin mo sa isang lugar at hindi lang yun, hindi naman kagaya dati, madaling-dalhin yung 2 milyon. Mag-rent ka na ng maraming bus, ng maraming sasakyan, makakarating na kayo. Pero ito hindi, di ba? Maglalakad kayo, di ba? Naglakad sila ng almost 40 years silang naglalakad. Imagine mo, i-guide mo, ikaw ang sumbungan, ikaw yung judge, ikaw ang lahat. Di ba? Paano niya ito nakayanan? Kaya nga napakagaling na leader itong si Moises dahil nga ang pinangahawakan niya ay kung ano yung sinabi ng Diyos, di ba? So isa sa independent, guys, itong si Moises sa kabila ng mga maraming pagsubok. Kaya ayon sa Exodus chapter 33 verse 15, sabi ni Moises sa kanya, kung hindi nyo po kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. And guys, di ba? Napakalino ng sinabi ni Moises. So sabi niya, kasi sabi ng Diyos dyan, sige, pumunta na kayo doon, sabi niya. At ikaw nang bahala, parang ganun, di ba? Tapos ang sabi ni Moses, kung hindi nyo po kami sasamahan, papuntang Promised Land o Israel, huwag nyo na lang po kami paalisin dito. Okay na. So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Moises dito, ay yung presensya ng Diyos. Kaya kung ang leader natin, di ba, sa barangay, presidente, senador, congressman, kung walang relasyon sa Diyos, at basta lang dun sa competent lang sila, wala silang karakter na mga relasyon sa Diyos o hindi sila umaasa sa Diyos, sa kanilang mga competent lang, sa kanilang mga kakayahan lang sila umaasa, sasablay yan. Sasablay ang pagiging leader niyan. Kaya brilliant itong si Moises, di ba? Gusto niya samahan sila ng Diyos. Dahil alam niya, pagkasama niya ang Diyos, kampante siya. Para sa mga magulang natin, di ba? Yung mga bata. Pag nandyan ka, yung mga bata, talagang komportable sila. Nandyan yung parents nila. Tatay man yan o nanay man nila. Pero pag wala ng parents nila, makita mo yung mga bata anong nangyayari. Umiiyak pag iniwan mo. So, ganun din ang sinasabi ni Moises. Kung halimbawa ang head of the family ka,
Kagaya natin guys, may mga anak tayo, di ba? Isa kang magulang, nanay, tatay, di ba? Na umahawak sa pamilya mo. So kailangan may relasyon tayo sa Diyos. Dahil kung wala, sabog-sabog, sablay-sablay, ang magiging resulta ng isang pamilya, magulo. Laging may away yan, hindi mo alam, walang direksyon guys, walang pupuntahan kasi nga walang presence si Lord, di ba? Mura dito, mura doon, away dito, wala kang peace of mind. Napakahirap na maging leader, di ba? Na wala ang presensya ng Diyos. So, kaya nga yung promised land, sabi ni Moses, promised land is a promised land. Pero kung promise lang yan, at land lang yan, kung wala naman ng Diyos, wala din yan. Di ba? Kaya kung negosyo mo, bumabagsak na, kanino ka nang tatakbo? Dapat sa Diyos, di ba? Yung presensya ng Diyos. Sa pamilya mo, kung magulo, nawawasak, sa Diyos ka rin lumapit. Di ba? Sa kumpanya mo, bumabagsak, sa mga sakop mo sa lugar mo, kung sa kang chairman, kapitan, mayor, sa Diyos lang. Kaya yun po ang hingin natin dasal ngayon sa araw na ito na sana bigyan tayo ng Lord isang karakter, na quality character at competent sa pagiging leader natin o pag-akay natin, pag-mando natin, di ba? Pagmamaneho natin sa ating mga pamilya at kung saan larangan ka bang may hinahawakang mga tao. Kaya yan po ang hingin natin ng dasal sa ating Panginoong Jesus. Kung ikaw nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema sa pinansyal, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at ikay magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Diyos, tsak yun ay kanyang ibibigay. So tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw nito. Patawarin niyo po, Lord, ang aming mga kasalanan. At sa kapatid namin nanonood sa aming vlog, i-bless niyo po siya, lalo na sa kanyang karamdaman, Lord. May cancer na stage 4 na, Lord. Bedridden na, may taning na sa buhay, nagda-dialysis na sa Lord. At kung ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang mabigat na karamdaman na nagpapahirap sa kanyang katawan. At sa pamilya, Lord, na nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan, pagbigkis-bigkisin niyo po muli, ibalik ang magandang relasyon nila. Ganon din po sa financial, Lord, na walang-wala, i-bless niyo po mga kapatid namin walang-wala. Ultimo, pambili ng ulam, ng bigas, pambahan sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord, na pangailangan ng aming pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Santo. Amen. Thank you very much po.